Sir Bogs, may bisita po tayo. Uy! Kamusta? Ako nga pala si Teacher Bogs at welcome ngayon sa Project Link ngayong araw na ito. Ang pag-uusapan natin ay block coding para sa baitang 5 ng EPP. Magandang buhay! Ako nga pala si Teacher Gilbert. Ako ang magbibigay sa inyo ng tulong tungkol sa block coding na gagamit tayo ng Scratch para sa EPP ICT Baitang 5. Mula sa revised curriculum ng E212, ito ang content standards na may pamalas ang pangunawa sa paggamit ng block codes. Ang performance standards, ang mga mag-aaral ay nakagagawa ng animations o games gamit ang block codes. At ang mga competencies na dapat makita ay nakikilala ang user interface ng block coding at nagagamit ang events, motions, sounds, looks, at backdrop block codes. Sa araw na to, ito ang ating mga layunin. May paliwanag ang Scratch interface, makagawa ng block coding project, at bigyan ng kahalagahan ng kasanayan sa pag-code. Meron tayong pag-uusapan na dalawang bagay. Una ay ang coding. Pag sinabi natin coding, lumilikha tayo ng isang hanay ng mga tagubilin o panuto o mas kilala natin bilang instructions para sundin ng mga computer. Kung baga pwede natin ihalin tulad dito yung mga tinatawag nating procedures sa recipe book. Marami yon. Kumbaga, paghalo ng ganito, pag-chop ng ganito, at iba pa. Pag sinabi naman natin programming, ito ay ang buong proseso ng paggawa ng isang proyekto gamit ang code. Hindi pwedeng basta-basta lang tayong gumagawa lang ng code. Pinag-iisipan yan at dapat magkakaugnay ang mga codes na nilalagay natin para makabuo ng programming. Kumbaga, kung ma-imagine natin siya, parang ganito. Pag sinabi natin programming, binubuo siya ng mga iba't ibang mga codes. Pero dapat ang mga codes na yan, kahit halos magkakaiba, meron similarities o pagkakapare-pareho ang mga functions o mga nagagawa nila. Ngayon, bakit ka nga ba magko-coding? Kasi kailangan makagagawa ka ng software kasama ng ang laro. Minsan, pwede rin ng animation. Matututo mag-isip ng critical, humanap ng solusyon sa problema. Kasi, karamihan naman ng mga nagko-code ngayon, gustong padaliin kung ano yung mga usual natin na ginagawa sa pang-araw-araw. Dito nagsisimula itong mapabuti ang pag-unlad ng teknolohiya. Kasi nga, dahil gusto nating mapadali ang ating mga trabaho o gawain, dito natin sisimulan kung paano i-improve o payayabungin yung mga gagawin natin sa tulong ng teknolohiya. At higit sa lahat, pwede itong gawin kahit sa panig ng daigdig. Basta meron kang cellphone o meron kang desktop or laptop computers. Meron tayong tinatawag na block coding. At kung ikaw ay magsisimula sa pag-code, ito ang pinaka-recommended na dapat ninyong matutuhan. Bakit? Kasi dito, ang sabi niya ay isang uri ng coding na kung saan gumagamit tayo ng mga bloke o piraso ng codes na parang puzzle. Kumbaga, nakapreset na yung mga gagawin. Ang gagawin na lang ay ihihilain at ikokonekta lang yung mga iba't ibang mga bloke upang makubuo ng mga utos. Katulad na nakikita natin sa kabila. Ito, mga iba't ibang bloke man siya, pero pag pinagsama-sama, makakagawa ka ng isang instruction. Pag sinabi natin block coding kasi, meron tayong mga chunks of information or chunks of sinasabi natin mga panuto or instructions. Parang lang naman yan na nagluluto. Halimbawa, kapag naghahalo tayo, isang chunk of na yon na gagawin na panuto para sa character na pagkakalagay natin. Ngayon, pag nagba-block programming tayo kasi, meron tayong mag-a-assemble na parang Lego lang ng mga
set of instructions. Pero sa mga programmers, ang tawag namin doon ay algorithm. Ngayon, ipapakilala ko sa inyo kung ano yung pwede natin gamitin para matuto tayo ng block coding. Ito ay ang scratch.mit.edu. Ang scratch.mit.edu ay isang libre at visual na platform para sa block programming na ginawa ng MIT Media Lab. Ginagamit ito upang turuan ng mga bata at baguhan kung paano mag-code ng isang masaya, madali, at malikhaing paraan. O nga pala, ang Scratch ay gawa ng MIT or Massachusetts Institute of Technology. Bakit nga ba siya ginawa? Kasi gusto nila na ang coding ay magagawa na ng lahat mula sa pagkabata hanggang sa pagtanda. Kasi marami tayong pwedeng gawin kapag marunong na tayong mag-code. Bakit nga ba ginagamit ang Scratch? Ginagamit ito para matutong mag-program gamit ang mga visual na bloke ng code. At gumagawa din ng mga proyekto tulad ng paggawa ng laro, pwedeng paggawa ng kwento, pwedeng paggawa ng animation, pwedeng paggawa ng interactive na presentation. Ginagamit din ang Scratch para turuan ng mga mag-aaral ng mga iba't ibang konsepto tulad ng lohika at sequencing, problem solving, creativity, at pakikipagtulungan. Kasi nga, ang Scratch, pwede tayong makakilala ng mga iba pang mga kapwa natin na gumagamit nito para pwede natin silang tulungan o pwede tayong tulungan habang gumagamit ng Scratch. Para magsimula sa block coding, kailangan mo magbukas ng web browser. Pwedeng Google Chrome, pwede Microsoft Edge, pwedeng Firefox, o mga kayaling tulad niya. Pag nagbukas ka na ng browser katulad ng nasa akin na Google Chrome, itatype mo sa search bar niya ang scratch.mit.edu. Saka mo palang ipipress ang enter. Pagka-press mo na enter, i-redirect ka niya papunta dito sa nakikita natin ngayon sa screen na Scratch na website, na kung saan makikita mo meron din pala mga samples dito na pwede mong panoorin, pwede mong gamitin. Pero dahil mag-aaral tayo ng block coding, dito tayo pipindot sa Start Creating. Lalo na ito ay isang libreng application para matuto tayo ng block coding. Pagkapindot, makikita mo dito, ito yung mismong interface o kung ano yung makikita natin sa Scratch. Kung papansinin natin, meron tayo dito maliit na box na kung saan ito yung tinatawag natin tutorial or quick tutorial para paano natin magagawa or kung ano yung pwede natin masahan sa paggamit ng Scratch, lalo na tayo ay magba-block coding. Ngayon, tumungo tayo sa mga iba't ibang parts ng Scratch. Ano-ano nga ba? Tara, pag-usapan natin. Una, yung nakikita nyo na meron dyan na pusa, yan yung tinatawag natin stage. Dito natin makikita yung mismong output ng ating proyekto. Lahat ng mga kilos ng mga character na ang tawag natin dyan ay sprite. Pagbabago ng mga background, at syempre, nandyan din yung tunog. Ano pa yung mga iba pang parts? Meron tayong sprite list, na kung saan makikita natin yung mga iba't ibang mga characters o tinatawag nating sprite na isasama natin dito sa project natin. Pwede magdagdag, pwede mag-duplicate, o pwede magtanggal ng sprite. Meron din tayong tinatawag na blocks palette. Dito, makikita natin yung iba't ibang mga kategorya ng mga code blocks tulad ng motion, looks, sound, events, control, sensing, operators, and variables. Meron kayo nakikita na isang maliit na character o sprite sa upper right side. At meron ka makikita na mga parang magnifier. Yan yung tinatawag natin coding area. Dito natin ilalapag lahat ng mga block of codes na nakikita natin dito sa may left side niya. Kumbaga,
dito makikita natin yung parang tinatawag na script. Kumbaga parang sa sa recipe book, ito na yung mga set of instructions. Ayan, meron tayo nakikita dito na Scratch, settings, file, at edit. Ano mga to? Ito yung tinatawag natin toolbar. Sa file, dito tayo pwede mag-save o pwede dito tayo mag-load ng project. Sa edit naman, syempre yung usual na undo o babalik sa nakaraang step, redo, pupunta natin yung sumunod na step. At tutorials, para bibigyan tayo ng gabay kung paano natin mas ma-enhance ang experience natin sa paggamit ng Scratch. Ito, importante to. Yung nakikita nating green flag at yung nakikita natin na parang stop na kulay pula. Para saan yan? Yung green flag, ang tawag namin dyan ay run sa mga programmers. Ibig sabihin nun, dito magsisimula yung ating proyekto na gumalaw o merong mangyayari. Pag nag-red stop tayo, ito yung tinatawag nating stop, lalo na sa mga programmers. Dito, ihihinto niya yung mismong buong proyekto. As in, wala nang galawan, wala nang tutugtog o anuman. Ayan. Meron kayo nakikita sa ibaba na stage at saka backdrop. Kasi, bakit nga ba tayo magbabackdrop? Dito tayo maglalagay ng setting o lugar ng isang proyekto. Pwedeng mamili ng iba't ibang background tulad ng classroom, kalye, o kalikasan. Meron pa nga iba nag-upload pa nga ng sarili nilang background para mas customized. Yung parang feeling nila sa kanila talaga siya. Ayan. Kung mapapansin nyo, at meron tayong tinatawag na sounds tab. Dito, pwede tayong magdagdag o mag-edit ng tunog na gagamitin ng ating sprite o ng ating character na nakikita natin. Halimbawa dito, yung pag-meow niya. Sana may makita ko dito. Kasi hindi ko siya alam eh. O nga pala, dito sa Scratch, meron din tayong tinatawag na tutorial. Pindutin niyo lang yung mismong icon ng tutorial mismo. And then, bibigyan ka kung ano yung merong mga skills. At saka, paano mo gagawin yung mismong mga commands. Para mabuo natin yung tinatawag na debug. Pag sinabi natin debug, i-check natin kung yung mga pinaglalagay natin dito sa area ito, kung tama ba yung mga ginagawa natin o hindi. Pag join Scratch at saka yung sign in, ang usapan dyan, pwede ka na gumawa ng account ng Scratch. Libre ang paggamit ng Scratch at libre rin yung paggawa ng account para sa Scratch. Ang kagandahan ng paggamit ng sariling account dito sa Scratch, masasave mo dito rin sa mismong website yung ginagawa mo. Pwede rin naman na basta pwede mong gamitin yung email na preferred mong gamitin. Kapag naka-sign in ka, mag-iiba din yung itsura dito sa part na ito. Meron tayong mga tabs na makikita dito na kung saan ang code, ito yung mismo tinatawag natin mga blocks. Depende kasi kung ano yung mga pwede nating gawin dyan. Pwedeng kumuha tayo, pwedeng ito, mga ganito. Kung ano yung ipapakita natin o ipapagawa natin sa mismong gagamitin natin mga character. Or pwede rin naman na gumawa tayo ng sariling variable o pwedeng gumawa din tayo ng listahan o pwede din tayo gumawa ng block mismo kung ano yung gusto natin preferred na gagalawin or i-modify. Dito, makikita natin merong move, may turn, may go, may glide. Ano yan? Ito yung tungkol sa pagpapagalaw natin sa ating character o tinatawag nating sprite. Ngayon, pag tinagalog natin siya or Filipino, mas maintindihan ng mga bata, especially ng mga grade 5 students, ayan o, gumalaw, umikot, pumunta sa, dumulas, at iba pa. Ngayon naman, pag pinag-uusapan natin ang events o sa Tagalog ay pangyayari,
Ayan o, makikita nyo kapag pinindot, pwedeng yung go o yung green flag, pwede rin yung kung ano yung itatype natin na, na mga keys sa keyboard natin. Pwedeng yan, yung ABCD, ganyan. Pwede yung mga arrow keys. Or pwede rin naman kapag pinindot yung sprite at iba pa. Kumbaga, pag pinag-uusapan na natin ang pangyayari or events, ang usapan na natin dito, English natin. Ang pinag-uusapan na natin sa mismong events, kumbaga, sa English na term sa programming ay yung pag nag-trigger. Kumbaga, ito yung signal natin kung ano yung gagawin natin. Kaya karamihan sa mga ginagamit natin sa events, eto, maglalagay ka ng event. Ibig sabihin, hindi pwede yan na ganyan lang. Merong mga susunod na ilalagay ka dyan. Kumbaga, panimula mo siya or pwedeng, ito yung signal para gawin mo yung isang motion or gawin mo ang isang control o iba pa. Uy, meron po palang control? Ano nga ba meron sa kanya? Ang control blocks naman, ginagamit siya upang pamahalaan ang daloy o takbo ng mga utos ng isang proyekto. Sa madaling sabi, ito ang nagkokontrol kung kailan, gaano kadalas, o kung paano isasagawa ang mga action ng ating mga character o ng ating sprite. Kung mapapansin ninyo, ayan o, may mga kapag clone, maghintay, ulitin, kailanman, gumawa ng clone. Karamihan dito, kailangan mo ng desisyon. O nga pala, ang control statements ay mga pamahalaan ng pagdaloy ng pagpapatupad ng mga programa sa pamamagitan ng pagdirekta sa pagkakasunod-sunod kung saan pinapatakbo ang mga bloke ng codes. Karaniwan, ang ginagamit ng mga programmers dyan ay if statement o yung kapag. Meron naman yung looping statement, ito yung paikot-ikot lang na sinasabi. Para saan nga ba ang variables? Ang variable naman, isa siyang lalagyan ng impormasyon na maaaring magbago upang tumakbo ang proyekto. Ginagamit ito upang mag-store ng data tulad ng score, pangalan, oras, o anumang halaga na kailangan ng isang laro o ng kwento. Paano nga bang gumawa nito? Kasi magbibigay ako ng halimbawa. Ito, pindutin natin yung variable. Yan, hihingin sa'yo kung anong gusto mo ipangalan dyan at para ba sa lahat ng sprite o para lang sa isang particular sprite. Halimbawa, gagawa tayo ng score sa isang laro. Type natin yung score. At para lang sa sprite na ito. At piliin natin ang sige. Yan. Ba't nga ba tayong gumawa nito? Kasi, kapag nakakuha ng puntos ng isang player, pwede natin gamitin yung block na yan na madadagdagan ng score ng isa. Pwede ba na magpalit ng costumes? Ano naman? Meron din tayong costume na kung saan ang tinutukoy natin dyan ay yung mismong character. At eto, makikita natin na pwede din pala siyang nag-iiba o. Ayan. Pwede mo rin ibahin yung pangalan ng iba't ibang costume. Pwede rin naman na magpintura ka, maglagay ng text o iba pa. Pwede rin yung katulad ng ginagawa natin, copy-paste, or pwede rin namang burahin mismo or i-delete yung mismong character. Ipapakita ko naman sa inyo, pwede palang i-edit ang sounds. Pagdating naman sa mga tunog, eto naman yung mismong sounds na kung ano yung ipe-play na kasama sa mismong character natin. Pag play natin, eto yung magiging ano niya. Pakinggan niyo mabuti. Ayan. So, nagmeow lang siya. Kasi yun yung default natin. Pwede nating pabilisan, pabagalin, at iba pa. Hello.
Meron tayong tinatawag na iba't ibang pwedeng gamitin natin sa block coding. Pwedeng gumawa tayo ng animation. O di kaya pwede rin naman tayong gumawa ng yung talagang code. Ayan, balik tayo sa code. Kasi ito naman yung tinatawag nating flag. Yan yung sinasabi natin na play. Tapos makikita nyo rin, meron din tayong ganito na ay itigil or stop. O nga pala, pwede rin naman ibahin natin ng itsura. Pwede paliitin natin to or pwedeng palakihin natin ito. Pwede rin naman i-maximize pa natin. Pag maximize, ito na yung sinasabi natin na magiging parang halos takbo na ng ating ginagawang block coding. Minus na dyan yung mismong block coding na pinaggagawa natin. Ngayon, ang sample natin na nakikita dito na preset ay si Sprite 1. Si Sprite 1, ito yung pangalan niya, pero pwede rin naman natin palitan. Halimbawa, Cat 1. Pagka press ng enter, ayan na, nagpalit na from Sprite 1, naging Cat 1. Ito, visibility ang tawag dyan. Pwedeng hindi, nakikita. Ayan yung icon. O pwede rin naman yung nakikita. Laki, or dimension, ito yung kung gaano kalaki yung mismo character natin na si Cat. Meron din tayo nakikita din ditong X and Y. Yan yung tinatawag natin position. Pwedeng mag-0 ka sa X. Once na nag-0 ka, automatic nasa gitna siya. Ayan. Pero kapag nilagay natin sa 200, mapupunta siya dito. Tignan natin. Ayan, no? Pwede rin naman na gawin nating negative 200. Pag negative 200, dito na yan. O, diba? Nabago siya. Ngayon, kung gusto natin pabalikin sa gitna, i-0 lang natin. Ngayon, ano naman tong Y? Yung Y ay yung mismong taas o baba mismo ng iyong magiging plain screen. Ito. So, pwede natin gawing 100 ulit. Pag 100, patas yan. Pwede rin naman, gawin natin, para may iba naman, negative 150. Pag negative 150, ibig sabihin nasa baba na yan. Okay, meron din direction o direction sa Tagalog na pwede nating, ayan o, nababago yung angulo mismo ng ating character. So, para safe, lagi natin gagamitin ang 90. Paano nga ba magpalit ng mismong character o yung tinatawag natin sprite? O nga pala, kung hindi mo naman gusto si mismong character, pwede mo naman pindutin tong pumili ng sprite at ito, yung search which is choose a sprite. Dito naman, paint, surprise, or upload a sprite. Usually, pwedeng kung gusto mo ng preset, ayan, choose a sprite ka na lang. At makikita mo, ang iba't ibang range o pwedeng pagpipilian natin na magiging character. Actually, pwede rin ang mga letters, numbers, at iba pa. Para madali, pwedeng ganito na lang piliin mo. Depende sa kung anong character or element na ipapasok mo sa scene. Halimbawa, pwede tayong maglagay ng banana. Nakita nyo? Natakpan na mismo yung ating banana. Ito ang tanong. By default, nasa gitna siya. Pwede ba natin siyang i-drag? O naman, pwede natin siyang i-drag gamit ang mouse or yung mousepad. Ayan o, nagbabago na ang kanyang location pag dinadrag natin. Halimbawa, ilagay natin siya dito. Pati rin ang kanyang X and Y position
ay naiiba rin. Pwede rin bang palitan ng pangalan? O naman, pwede natin palitan yan ng, halimbawa, saging. At ayan, nabago na natin ang pangalan. Unahin muna natin ang events. Bakit? Kasi ito yung mismo magti-trigger para gawin kung ano yung mga susunod nating mga action. Usually, magsisimula tayo dito. When the flag is clicked, itadrag lang natin siya dito. Ngayon, ano ang gusto mong mangyari dyan? Dito napapasok yung control. Yung control, pwedeng maghintay tayo ng ilang segundo. Tandaan, pag may nakikita tayong ganito, pwede tayong magpasok ng kung ano-anong mga, depende sa nakasulat dito sa block. Pwede rin, ito tulad, repeat. Or pwede rin yung forever. Halimbawa, gagamitin natin itong forever. Na-intro na natin yung mismo forever. Ang hinihintay lang natin dyan ay kung ano yung motion. Pag sinabi natin motion, ito yung mismong galaw ng ating character. Na ang nakikita natin dito sa right side, ito ay yung cut 1. Halimbawa, gamitin natin si move 10 steps. Pag once na iyan na natin siya, tignan natin kung anong mangyayari. Tandaan, tingnan natin yung mismong galaw ng cut at saka yung mismong X and Y position niya. Pagka-click natin sa flag, which is go, ayan o, nagdire-diretso na siya at hanggang 270 yung mismong pixels niya dito sa screen. Ngayon, pagtapos na, saka natin i-play yung stop. Pagka-stop, ayan na, pwede natin pabalikin yung mismong sprite, type lang na natin yung 0. Pag gusto natin lagyan ng sounds, eto, pwede kasing mag-record ka, o pwede kunin yung preset na kasama, which is yun lang. Meow! Yan, gano'n. Punta tayo sa motion, tapos hanapin natin yung set X to, ayan, may value dyan, at saka yung Y, set Y to, ayan, nakita nyo may values. Pag once na nag-play, ibig sabihin nandito siya sa position na yan. Gusto ko siyang nasa gitna pag play siya. So, papalitan natin yung negative 178 into 0 at ganun din naman ang Y into 0. Ngayon, obserbahan nyo mabuti yung mismong play area nito. Pag play ko, ibig sabihin dapat yan ay mapunta ang character sa X0 at saka Y0, which is sa gitna yan. Obserbahan natin. Ayan. Nung na-play at na-stop, napunta na yung mismong character, si Cat1, sa gitna. Meron tayo ngayon na ginawa na kapag pinindot yung flag, mula doon sa negative 100 na position niya dito at yung Y na 0, ibig sabihin from kaliwa to kanan, pag gagalaw siya ng 30 steps o 30 hakbang at ulitin niya to ng 10 beses. O, tingnan natin kung anong mangyayari. Ayan o, nakapaglakad siya mula sa kaliwa papuntang kanan. Ang hirap naman ng para hindi boring, maglagay tayo ng background. Kaso nga lang, ang tawag nila dito sa Scratch ay background. Pag-usapan natin siya. Ayan, nakita niyo dito sa mismong stage, meron siyang palang isang background. Ang tawag natin dyan ay ang backdrop. Ngayon, kung gusto natin palitan siya, kasi by preset, o yung kapag umpisa natin gamit, puti lang yan. Kung gusto natin maiba yung backdrop, yan, piliin natin yung pumili ng background, at ito, piliin natin to. Meron na mga naka-preset, o yung mga templated na mga iba't ibang klase ng backdrop. Ikaw, mamili ka kung anong gusto mo dyan. Meron din yung ano tawag dito? Category. Ikaw, kung gusto mo yan. Or pwede din naman mag-search ka. Halimbawa, gusto ko ng ihanap tayo. Maglakad tayo sa ito, yung wall. Ayan. Oh.
tingnan natin kapag nag-play na. O, di ba? Parang naglalakad lang siya sa sidewalk. Meron din palang feature to na kung saan, ito kung mag-a-upload ka. Kapag mag-a-upload ka, yan, hanap ka lang ng pictures na gusto mong paglakaran niya. Halimbawa, hanap tayo dito sa photos. Yan. Halimbawa, ito. Pili tayo niyan. Hintayin lang natin mag-load, tapos i-open natin. O, diba? Pwede din pala natin siyang ibahin. O nga pala, pwede din siyang i-edit, ha? Halimbawa, ilagay natin ang... Kasi itong picture na to, kinuha ko siya sa BGC. O, i-type natin, BGC. Yan. Tapos, i-convert natin siya sa vector. Yan. So, balik tayo sa code na tab. Piliin natin yung sprite. Lakat. Balik natin siya sa -200. Tapos, enter muna natin. Tingnan natin, paglakarin natin siya. Diba? May pagka-realistic pa rin. Oo nga pala. Meron pala tayong tinatawag na looks. Para sa yung looks, ito yung kung gusto natin magsalita ng hello. Pero hindi yung sounds ha, yung visual lang. Pwedeng may visual na nag-iisip siya. Pwede magpalit ng costume. Pwede rin naman na magpalit din ng backdrop. Pwede rin magbago ng size. Pwede rin mag-iba ng kulay. Pwede rin mag-show, mag-hide, at iba pa. Ngayon, dito sa ginawa kong na script, ang ibig sabihin nito, pag nag-play ako or nagpindot ako ng green flag, yung Y niya mapupunta sa -70, which is dito. Yan, dito pala. Tapos yung setx 200, mga bandang dito yan. Tapos, magsasabi siya ng hello, may visual na hello siya dyan, sa loob ng 2 segundo, at kailangan magkaroon ng clear effects. Tapos, magpapalit ng backdrop into boardwalk. Tapos, ganun ulit, 15 times na mag-next costume, at saka mag-move ng 30 steps. At pagkatapos nun, tigil ang lahat. Tingnan natin, pag trinay natin. Balik natin siya sa -250. I-try natin. Yan, ganun lang siya. So, minsan din, nagkakaroon din ng buhay kapag ginagamit natin ang looks. Uy, oo nga pala. Bakit nga ba mahalaga yung mismo pag-aaral ng block coding? Kasi nga, kapag ginagamit mo yung Scratch, na sasabihin natin maganda siyang panin mo ng tool. Kasi drag and drop lang siya eh. Kumbaga, dadalhin mo lang doon sa mismong area, and then yun, makakagalaw ka na. Basta tandaan, yung Scratch, libre lang yan. At saka meron namang community na mag-aagapay kung gusto mo matuto pa sa paggamit ng Scratch. At meron din naman mga tutorials yan. At, oo nga pala, kapag gamit mo ay mismong desktop, meron pang iba, laptop lang eh, libre ang paggamit ng Scratch. Oo nga pala. Tara, subukan natin. Kailangan mong gumawa ng block coding at i-run ito gamit ang Scratch. Oo nga pala, ito dapat yung meron na gagawin mo sa Scratch. Kailangan mong gumamit ng sprite na bear walking. Tapos, kailangan kapag naklik yung green flag, maglalakad siya ng 15 hakbang. Pagkatapos, dapat magsalita rin siya. Yung naka-words lang ha, hindi yung magre-record ka pa. Magsasalita ng kamusta. Ako si, ano yung pangalan na itong inday sa loob ng isang minuto. Tapos, patugtugin ng tunog na pop. At ulitin ng 5 beses, maglakad ng 15 hakbang. So, ibig sabihin, meron kang ilalagay na ulitin ng 5 beses at sa loob nun ay ilalagay mo yung 15 hakbang na nabanggit na natin kanina sa pangatlong bullet. At magpalit ng backdrop sa jungle pagkatapos magsalita. Ngayon, dahil marami na kayo natutunan, congratulations sa inyo!
Sa susunod, kung gusto niyo pa matuto, pwede niyo pang aralin yung mga iba pang tutorials sa iba't iba pang mga video sites tulad ng YouTube, TikTok at iba pa.